kahirapan ay isa sa pinakamalaking hamon sa kinakaharap ng lipunan. Maaring pamilya ang nakakaranas ng kakulangan sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon at kalusugan. Sa kabila ng mga hakbang at programa ng gobyerno at iba't ibang organisasyon, nananatiling malaking usapin ang kahirapan sa bansa na nangangailangan ng masusing pag-aaral at aksyon mula sa lahat ng sektor ng lipunan. At ating talakayin kung ano-ano ang mga ito. Ang mga sumusunod ay ang iba't ibang epekto ng kahirapan. Ito ay ang mga malnutrisyon, kalusugan, edukasyon, pagtaas ng krimen at diskriminasyon. Malnutrisyon at hindi sapat na pagkain. Ang mga tao at lugar na may mahihirap ay kadalasan kulang sa sapat na pagkain na kung saan sila ay walang sustansya. At dahil dito, ang epekto nito ay malnutrisyon at pagkakaroon ng sakit. Kalusugan. Ang mga taong mahihirap ay walang kakayahan makabili ng gamot at maka-access sa ospital dahil sila ay walang pambayad. Bunga nito, hindi nabibigyan ng prioridad ang kanilang kalusugan at mas lumalala ang kanilang kondisyon. Edukasyon. Apektado rin ang edukasyon ng isang tao dahil sa kahirapan dahil hindi ito makapag-aral ng maayos, kulang o walang alawan sa araw-araw at hindi makapagbayad ng mga bayarin sa kanilang paaralan. At isa pa sa epekto ng kahirapan ay ang pagtaas ng krimen at diskriminasyon. Sa pagtaas ng krimen, ito ay ang pagnanakaw o paggawa ng iligal na gawain para mapunan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Habang ang diskriminasyon naman, ito ay ang hindi pantay na pagtrato sa mga mahihirap, katulad na lamang ng pag-access sa mga social at health services. Dito, sa balita na ito, makikita at mapapanood na ang isang kasambahay ay inuli ng mga pulis dahil siya ay nagnakaw ng 6,000 sa kanyang mga amo dahil sa matinding pangangailangan. At isa pang epekto ay ang diskriminasyon. Alam natin na kapag mahirap ang isang tao, hindi ito natatrato ng tama. Sila ay may limitadong akses sa mga serbisyo. Madalas, hinuhuli at hindi sila nabibigyan prioridad. Kaya sabi nila, mahirap maging mahirap. Ang kahirapan sa Pilipinas ay isang komplikadong issue na may ugat sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Isang sanhi sa kahirapan ay ang kakulangan sa edukasyon. Maraming Pilipino ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kakulangan sa pondo at akses sa dekalidad na edukasyon. Dahil dito, mas kaunti ang kanilang oportunidad sa trabaho at mas mababa ang kanilang kinikita. Paglobo ng populasyon. Ang mabilis na paglaki ng populasyon ay nagdudulot ng mataas sa pangangailangan para sa mga yaman at serbisyo. Nahihirapan ang bansa na tustusan ang pangangailangan ng bawat mamamayan, lalo na ang mga nasa mahihirap na sektor. Mababang sahod at limitadong oportunidad sa trabaho. Maraming trabaho ang mababa ang sahod at hindi sapat para matustusan ang pangangailangan ng isang pamilya. Bukod dito, may kakulangan din sa disenteng trabaho lalo na sa makakanayunan, kaya't marami ang nagtatrabaho sa informal sector na walang benepisyo at hindi sigurado ang kita. Pamamahala ng gobyerno ay maaaring magdulot ng kahirapan kapag may kakulangan sa epektibong pamamahagi ng yaman, hindi tamang paggamit ng pondo at hindi sapat na mga pulisya para sa kalusugan, edukasyon at trabaho. Ang katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay sa mga oportunidad ay nagpapalala rin sa kahirapan. Napag-iiwanan sa larangan. Nangangahulog ang maraming Pilipino ang kulang sa kaalaman at kasanayan pagdating sa tamang pamamahala ng pera. Kadalasan, hindi nila lubos na nauunawaan ang konsepto ng pag-iipon, pamumuhunan at wastong paggamit ng credit. Dahil dito, marami ang nalulubog sa utang, nahihirapan sa paggamit ng credit, nahihirapan sa emergency expenses, at hindi napaghanda para sa kanilang kinabukasan. Ang kakulangan sa financial education ay nagdudulot ng limitadong oportunidad para sa pag-unlad ng ekonomiya ng mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap na sektor. Isa pang aspeto na nakadaragdag sa kahirapan ay ang pagkakaroon ng mentalidad na squatter mentality o pagiging tamad.
Isa ring balakid sa pag-unlad ng bansa ay ang konserbatibong at tradisyonal na mindset na naghihikayat ng toxic stoicism at resiliency. Sa halip na maghanap ng mga practical na solusyon o magdamag ng pagbabago, mas pinipiling tiisin ng mga Pilipino ang kahirapan sa pag-aakalang ito ang kanilang kapalaran o ito na ang tanging paraan ng pagiging matatag. Ang mentalidad na squatter mentality or pagiging tamad ay isa pang ugali na minsang nakikita sa mga hindi gaanong pinagpala sa pinansyal. May mga individual na umaasa lamang sa tulong ng iba dahil sa paniniwalang hindi nila kayang maiangat ang kanilang sarili sa hirap na nagiging hadlang sa kanilang pag-unlad. Hi mga ka-vlog! Ako si Eliza. At ako si Mark. Ngayon, samahan niyo kaming talakayin ang napapanahong issue sa ating bansa, yun ang kahirapan. Ano nga ba ang kahirapan at bakit ang tagal nating masolusyonan ito? Samahan niyo kami upang alamin ang mga maaari nating gawin upang malagpasan ito. Ikaw, Bes, para sa iyo, ano yung kahirapan? Para sa akin, ang kahirapan ay mga katulad ng mga kabataang hindi nakakakuha ng sapat na edukasyon. Ngayon, tumako tayo sa mga solusyon. Ano ba ang mga hakbang na maaari nating gawin upang matulungan ang mga kababayan natin na makatawid sa hirap? Isa sa mga pinakamahalagang solusyon ay ang pagpapabuti ng sistema ng edukasyon sa bansa. Kailangan natin ng mas maraming scholarship, libreng edukasyon, at mga programang magtuturo sa mga kabataan ng mga kasanayan na magagamit nila sa paghahanap buhay. Pangalawa, paglikha ng mga oportunidad sa trabaho. Mahalaga na ang gobyerno at ang mga pribadong sektor ay magtulungan para lumikha ng mas maraming trabaho, lalo na sa mga lugar na malayo sa sentro. Dapat ding bigyan ng pagsasanay ang mga tao upang magkaroon sila ng kasanayan na kailangan sa mga industriyang ito. Dapat tutukan ang mga sektor ng agrikultura at pangingisda dahil madalas ang mga tao sa sektor na ito ang nahihirapan. Ang pagbibigay ng modernong kagamitang pautang at suporta mula sa gobyerno ay makakatulong upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Pang-apat ay ang pagpapalakas ng social safety nets. Ang mga programang tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps ay dapat mapalakas at mas mapabuti. Mahalaga ang direct cash transfer sa mga pamilya, lalo na sa mga malalayong pook, upang matulungan silang makaraos sa araw-araw. Ang mga maliliit na negosyo o micro, small, and medium enterprises ay isa sa mga pangunahing tagapagbigay ng trabaho. Kung tutulungan natin silang mag-grow at mag-expand, makikinabang din ang mga komunidad. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa pagtulong na malabanan ang kahirapan. Kahit hindi tayo mayaman, ang pagtulong ay hindi laging nangangailangan ng pera. Ang panghuli ay edukasyon. Kung may alam tayo, ibahagi natin ang ating kaalaman sa iba. Minsan, ang simpleng pagtuturo o mentorship ay makakatulong ng malaki. Pangalawa ay ang pagsuporta sa local businesses sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto mula sa mga maliliit na negosyo na tutulungan natin sila. Maraming paraan upang matulungan ang mga kababayan natin at kahit sa maliit na hakbang, malaki ang maitutulong natin. Kaya naman, sama-sama tayong magsikap para sa mas magandang bukas para sa lahat. Ang pagtugon sa kahirapan ay hindi lamang nakasalalay sa gobyerno, kundi pati na rin sa pagtutulungan ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagkakaisa, may pag-asa tayong makamtan ng isang lipunang may pantay-pantay na pagkakataon at masaganang kinabukasan para sa lahat. Ang paglaban sa kahirapan ay hakbang tungo sa mas maliwanag at makatarungang hinaharap.